Hello. Hello, good evening. This is, ito ang una kong pagla-live video dito. Kasi, marami akong nabalitaan. Sa Hong Kong, unang araw ng botohan. At saka sa UK, sa lahat parte ng first day ng botohan sa ibang bansa. Unang-una, i-clear ko lang. Yung botohan sa Hong Kong, nag-umpisa na ang dayaan ng mga COMELEC ng embassy sa iba't ibang parte ng bansa. Umpisa na ang dayaan. May mga bumoboto, paglabas ng resibo, malabo. Sa UK, yung balota pinapaiwan lang, wala silang hawak na resibo. Paano nga naman nila malalaman kung yung balota nila ay ipinasok sa machine dahil wala silang resibo? Ano ba yan? Philippine Embassy, COMELEC, kasabwat din ba kayo ng COMELEC? Ng Smartmatic, binayaran din ba kayo? Mga hinayup pa kayong mga COMELEC at Smartmatic. Embassy, wag kayong sumama sa mga kagagawa ng mga hayupak na yan. Eto masasabi ko. Mga kababayan, DDS, Glenn Chong, supporter, kung kayo ay may balota na at nilagay nyo ang signature, kung napanood nyo yung live ni Atty. Glenn Chong kagabi, please, lahat ng DDS at supporter ni Glenn Chong, lahat ng balota nyo na pinirmahan nyo na ng may senador, kung hindi nyo napakinggan yung live ni Glenn Chong, ang sabi niya, kung gano'n ang mangyayari, bawal man o hindi, kailangan ipaglaban natin ang karapatan natin bilang Pilipino at mamamayan. We will fight for the right. Ang balota nyo ay picturean nyo kasama nung envelope na na-receive nyo. Yung balota nyo na pinirmahan nyo na ng kandidato at saka yung envelope, pirmahan nyo yon. Para yun ay magsisilbing proof na kayo ay bumoto. At pagka napirmahan nyo yung kunan nyo daw ng pictures. Kunan nyo siya ng picture. Para yun ay silbing proof na hindi makapandaya. At kung mandaya man sila, yun ay ating prueba na bumoto tayo. Pero wag nyong ilalagay sa Facebook. I-save nyo lang. Yan ang bilin. Kung napanood nyo, yung mga balota nyo, kahit yan ay sa embassy sa loob, kung bawal ko, hindi, ipaglaban yung karapatan nyo, sabihin nyo na bawal? Bawal ba yung ginagawa nilang pandadaya? Hindi bawal? Bakit sila lang ba may karapatan mangganyan? Mga nayupak na, mga Smartmatic na yan, hindi pa sila mamatay. Sa dami-dami ng mga sa mundo, hindi pa mamatay. Ganitong gawin nyo, kababayan. Lahat kayo. Kunan nyo yung mga balota nyo na may binoto nyong kandidato. Kasama nung envelope na na-receive nyo. At isave nyo yon. At yon ay papadala natin sa hotline na sinabi ni Atty. Glenn Chong. At yung envelope, pag iriritan nyo na sa embassy, lagyan nyo at sasarado nyo, pirmahan nyo dun sa pinaka nagsasarado ng envelope. Yung sinaran na yung envelope, lagyan nyo at pirmahan nyo ng pangalan nyo para hindi mabuksan. Pag binuksan yun at nasira, at yun ay alam ng tao na binuksan dahil nasira yung pirma nyo. Maging wise tayo at maging matapang tayo. Kailangan marunong tayo sumagot. Hindi porkit nasa embassy sila, ganyan sila. No! Hindi dapat. At saka yung mga forwards niya, appointee yan ni Atty. Glenn Chong, wala silang karapatan. Ako,
Ako, poll watcher ako. Hindi pa nangyayari dito sa embassy ng Pilipinas. Pero, hindi sila paglalaban ko ang karapatan ko. Hindi porkit nagtatrabaho sila sa embassy, pwede nilang ganyanin. Ang sabihin nila na hindi pwede. Bakit? Kayo lang ba may karapatan? May karapatan kami dahil kami mamamayang Pilipino. Pinapasweldo din natin sila. Kailangan maging matapang tayo. Huwag tayong maging parang ano lang sunod-sunurin sa kanila, na matatakot sa kanila. Dahil tayo, kung sila binabayaran, nagtatrabaho doon, tayo din, nagtatrabaho. Ang pinapasweldo natin sa kanila, pera natin. Di ba? Dapat ganon. Kaya kailangan maging maano tayo, maging matapang tayo. Ipaglaban natin ang karapatan natin bilang mamamayan. Dahil dinadaya na tayo ng mga hayop na ismatmatik at Comelec na yan. Yun lang ang masasabi ko, mga kababayan. Yung boto nyo, kesa embassy kayo, buboto at ipipid nyo. Kung ayaw nilang ipapid yung inyong balota, dahil sila ang magpapasok sa machine. Dahil halatang dadayain yan, bago nyo pa ipasok, kunan nyo na ng picture yung balota nyo at yung envelope na na-receive nyo. Nakatunayan, na-receive nyo yon at yung balota nyo. At yun ay sisave nyo. Pero wag nyong ilalagay sa Facebook. Isisend natin lahat yan kay Atty. Glenn Chong. Yan ang ating proof. Kung wala silang binigay ng mga resibo, yan ang magiging proof natin. Tandaan nyo, wag nyong kalimutan. Sana makarating sa lahat ng mga DDS supporter at mga butante na buboto.